Hi guys! For today's video, itong video na to is kuha ko nga pala kanina. So, ito yung malapit lang sa Laguna Doctors. So, sa mga nagtatanong at kung bakit nga ba ako nagpunta sa mga hospital na kagaya ng sa Laguna Doctors at saka sa Provincial at sa Holy Family. So, syempre may inasikaso ko, no? Hindi naman ako maglalakwat siya ng pagka maghapon na kung wala naman akong inaasikaso, ganun. So, sa nagtatanong is lumapit kasi kami sa sa Tinggog party list, which is naghingi kami ng medical assistant. So, ang tinatanggap lang nila is GL at hindi sila nagbibigay ng pera or hindi sila naglalabas ng sa financial. So ngayon GL lang or guarantee letter ang kanilang ibinibigay. So yung guarantee letter na yon is pili lang yung mga ospital na tumatanggap. So singit ko nga lang pala, meron na nga palang Malunggay Pandesal dito sa may Pagsawitan. Sa malapit lang yan sa Laguna Doctors. So ngayon, balik tayo. Ang GL lang, ibig sabihin guarantee letter lang. So yung tatlong ospital na nag-a-avail is dito lang sa Laguna Doctors, sa Unson, dito sa Pagsanghan, at dito naman sa Holy Family. So maganda naman yung unang naging result sa Laguna Doctors kasi nakuha ko lahat ng pwede kong makuha sa kanila. So, kailangan lang ng text mo lang sila kapag meron ka ng guarantee letter. At dito naman sa pangalawa, so dito naman sa Holy Family, tumatanggap rin daw sila ng guarantee letter, kaso nga lang ay syempre Sabado ngayon wala silang office doon, so dapat na pagkukuhaan ko ng price quotation o yung yung sinasabi ko na price quotation is ito yung presyo kung magkano yung ipagagawa mong laboratory, tapos yun yung ilalagay nila sa guarantee letter. So ang nangyari lang kasi dun sa Laguna Doctors is yung ipagagawa kasing laboratory is nagkakahalaga siya ng 3,700. So ang masasagot lang ng guarantee letter is 2,900, tapos yung bayad dun sa doctor's fee na 800 pesos ay ayun, babayaran namin. So ayun ang aking istoryahi. And then, ito naman, nagpunta naman ako dito sa aking second destination, dito sa Provincial. So, wala naman ako ditong masyadong gagawin. Meron lang akong tiningnan at tinanong kung kailan ba ang ENT kasi nakailang punta na rin naman ako, nagpa-check up sa ENT kasi nga 'di ba na nagkaroon ng problema yung tenga ko, tapos yung si tatay nagkaroon din ng problema sa tenga. So yun ay ang check up ng ENT sa Santa Cruz Provincial Hospital. Opo, provincial, so libre lang, gamot lang ang inyong babayaran. Ay nagkakahalaga lang siya ng 400 yung So, ewan ko lang, depende sa pagpapalinis. So, ang schedule ng ENT sa Santa Cruz ay Monday to Wednesday. So, Monday at saka Tuesday, 8 to 5 maghapon sila. Tapos, sa Wednesday naman is half day lang, 8 to 12. So, sa mga gusto ring makakuha ng information or baka naman kakailangan ninyo ang ENT sa Santa Cruz. So, ito na yung schedule at oras ng pagpapatingin sa ENT sa Santa Cruz. At ito, ako'y naglalakad dyan. Sobrang init.
Pero okay lang, keri-keri, boom, boom, boom lang kasi meron tayong jacket. So, alam niyo, sa kinagandahan nitong provincial, ayan, nakita niyo yung bubong na yan. Itunutok ko yan sa bubong na yan, ha. Kasi alam niyo, nung ako'y nagpapalista dyan noon, buntis ako or nung nagpatingin din ako dyan, walang bubong dyan. Kaya naman, sa pagpila mo pa lang, ay Diyos ko, napakainit na. Tugnas na yung iyong makeup. Talaga namang, so, ay, ito yung pila. Meron dyang window 1 and window 2. Kasi syempre, sa sobrang